Sapagkat kulang-kulapan, alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, nung pinili tayo mga kapatid, ng ating Panginoon Diyos before the foundation of the world, sabi ng ating unang kulto. Pinili na tayo bago palikain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapitasan. Sabi mga kapatid, tapos na yung plano sa atin. There is no other plan of God for us. Gusto niyo pa ba yung plano na Diyos sa inyo? Kasi dito pinapos na niya yung plano na pinag-uusapan ko sa luma. At pag pinasa po ninyo talaga yun, hindi po yung para sa atin mga kapatid. At yung plano na sinasabi ng Jeremiah 29:11 ay natapos na 70 years pagkatapos na yung mga Israelita ay sinakop o binihag ni Hari ng Huwad-Isa, mga kapatid. And that plan is not for us. Sige ako yan, mga kapatid. Parang kunyari, naghari ng pagkain, hindi lahat ng pagkain na nangyari sa atin ay pwede natin kainin. So, if you read the Bible, kapag nakita tayo ng mga promises doon, lalo na doon sa Old Testament, basahin natin mabuti kasi baka hindi para sa atin yun. Maging aware tayo. Kasi, huwag natin sukuman ng Diyos. Kasi pag kayo ay nag-claim, Panginoon, ano ba yung plano mo sa akin? Gusto mo yung plano mo sa akin? Gusto mo ng bagong plano, ha? Ayaw mo nung ginawa kong plano sa iyo, ha? Tapos na yung plano sa atin, Kaya nga tayo naririto. We are praising God, we are thanking God. Kaya tayo pumupunta dito, mga kapatid. Alam nyo, yung isa pang expectation ng mga mananampalataya kaya pumunta ng simbahan. Ito, para humingi. Yun po yung nakakalungkot. And that's the reality. Bakit? Ay kasi nga po, dapat naiintindihan natin. Bakit tayo pumupunta dito tuwing linggo? Humingi ba tayo o tayo ang nagbibigay? Humingi ba tayo o tayo nagpapasalamat? Salamat. Kasi natapos na yung plano sa atin ng Diyos So, ano ba yung ginagawa natin dito? Makapangingitay natin yung pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sabi ko, magpasalamat tayo dahil ito, kahit sobrang init, buhay pa tayo. Nakarating tayo sa buhay tayo. Amen. Do not expect anything being coming here in the church. Huwag tayo mag-expect na yung bagay kapag tayo pupunta dito sa bahay sa bahay. We are here to proclaim the goodness of God. Narin tayo para ating pahayag ang pagkakas ng Diyos. Panginoon, kahit sobrang init pa, buhay pa kami, Panginoon. Amen. Hindi pa ito yung oras namin para uwi. Mayroon pa pang pinapagawa sa akin. Kaya natapos na yung plano ng kapatid Ang sabi ng Diyos, anak, ito yung gawin mo. Habang nandiyan ka pa. Bakit lagi tayo umihintay? Ano ba yung plano mo sa akin? Isip mo lang umaga. Ano yung plano ng Diyos sa akin? Nakaplano. Diba? Tinapos na ng Diyos yung plano. God gave us and made us choosing people before the foundation of the world. Bago makita mo ito, nalakalagay na yung pangalan doon. Sabi nung nakalagay doon sa pangalan doon, non-serious, nakalagay doon sa Book of Life. Okay ba kayo doon? Amen. Meron na trabali. Ano ito? Ay, tapos na Tapos na yung plano Anyway, mga kapatid, meron po ba mga bago dito? Parang may bagong bago ang nakita. Bago.
Ang bago ba? Sino po yung mga bago dito? Pakita yung mga mga kapatid. Bago. Tayo bago dito. Bago. Dati na po, okay. Dati. Akala ko ay may bago kasi baka magulat doon sa ating pag-aaral ng ginagawa. Baka mamaya, bigla lumabas ay yung na doon. Tapos sa pala yung lalo sa akin. Gusto ko yung lalo pa yung sa akin. Lumabas din. Okay, mga namin. Interview. Ang kabanala ay resulta, hindi pa kaya ng pagpili ng Diyos. So, ito pa yung isang dapat natin ginawin ng mga issues. Next slide, please. Ito ay parehong tutukoy sa kabanala na pinagkaloob sa atin dahil kay Kristo at sa personal na pagpapakabanal natin mga maraming palataya. Kailangan natin yung natin pangin, mga kapatid. Kasi minsan nagtatang tayo, ano ba talaga ang Panginoon sa harap ko? Lagi naman ako sumasablan Lagi naman yung mga palak na ginagawa Yan. Dapat makita natin yung pagkakaiba ng flesh at saka ng spirit para maintindihan natin which is the holy and which is the sinner. Para makita natin at makita natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon sa Kristo kay Apostol Pedro nung nagtanong? Sabi ng Apostol Pedro, paano ba ilang beses ko papatawarin yung kapwa ko? Ito lang po ba? Yan. Anong forgiveness yung tinatanong ni Pablo ni Apostol Pedro? Forgiveness of your physical sins. Yan. Ay, sabi ng Panginoon sa Susunod, 7 pa. Kung hihingi ng tawad sa iyo, nagkasala sa iyo, ibig sabihin kayo, gusto kayo sa ng Diyos, yung ating relationship as a man, as a human being. Gusto niya magkaroon tayo ng maayos na relasyon habang nandito tayo sa flesh. Kaya nga na nagkakaroon ng issue kasi yung iba talagang sila yung puso Ayaw mo, hindi kita kaya patawarin. Habang mo ibuhay, hindi kita kaya patawarin. See? May samantalang sinasabi na patawarin mo. Kung ilang beses nagkasala sa'yo, tumapit sa'yo, hindi ka tawad, patawarin mo siya. So, ito po. Kaya alam mo, maraming meron sakit sa puso Alam mo ba yun? Bakit marami mong nasabing sakit sa puso? Saka yung lagi nangulubot yung mukha. Kasi puno-puno ng galing yung puso niya Hindi niya ma-release. Talaga ayaw ng bitiwan, ayaw ng pakawalan. So yung kabanalan, tayo sa kabanalan, mga kapatid, ang kabanalan ay resulta ng ating pakikisa sa ating Panginoon sa Kristo. At napag-aralan natin yung nakaraan, kaya tayo nagiging banal sa harapan ng Diyos because the Spirit that God gave us, yung pinigay na Espiritu ng Diyos sa atin, ang ginuhay niya, yung ginawang banal ng Diyos sa kanyang harapan. That's why the Holy Spirit Himself connected with our spirit. Kaya tayo nagiging banal sa harapan ng Diyos. Hindi yung ating physical yung nagiging banal sa harapan ng Diyos, hindi yung ating spirito. Colossus chapter 1 verse 3. Ngunit tayo naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at itinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang luwes. So makikita natin how Christ doing things for us to be holy and blessed in the sight of God. Makita natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo naging banal at walang kapintasan. Yung Espiritu pa tayo, binuhay niya. Pagkatapos, ginawa niya banal. At pagkatapos ay itinuloy niya doon sa banal na Espiritu. Kaya tayo nagkakaroon ng communication and relationship with God. Yung ating physical life is an example of our relationship to God. Kung paano tayo nakikipagrelasyon in a physical manner, ngayon, nakikipagrelasyon yung ating espiritu sa Diyos. Kaya ano yung pinapractice mo rito Sa physical, the same
makipag-communicate sa Diyos. Kaya nga kung tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka manalangin, tamad kang magpuri, ibig sabihin yun yung buhay. Yun yung buhay ng laman, ng flesh. But when you're spirit, kahit anong ginagawa mo, kaya mo magpuri sa Diyos, kaya mo manalangin sa Diyos, anytime, kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, kaya mo magpasalamat sa Diyos. And that's the character na hinahanap ng Diyos bilang tayo ay kanyang pangalan. Number 2, pinili niya tayo upang mag-ialak sa pamamagitan ni Yesu Cristo, sabi ng verse 5 and 6 sa ating teksto. Ito meron lang po akong paglilinaw na gusto kong i-share din sa ito ng bata. Tungkol po doon sa salita adoption o yung sa Tagalog ay ampon. Ang Greek word ng salita adoption o ampon sa Tagalog ay Weirosthesia. Next card, please. Weirosthesia. Yan. Weirosthesia. In Korean is Yangja. Tama po ba yan? Mr. Korean? Pagkakas Yangja. Yangja. Yan. Adoption or ampon sa Tagalog. Ang ibig sabihin mo ay lumalagay o pumupwisto bilang anak. Pag-usapan natin yan kasi dito nagkakaroon ng problema eh. Kasi yung kiniklaim natin minsan, yung para doon sa mga tunay na anak, doon sa mga nakaraan ng panahon. Samantalang tayo, inambot tayo ng Diyos ito sa panahon natin ngayon. So may kinaklaim, those benefits na hindi para sa atin, na ibinigay ng Diyos ito sa unang panahon. Ay, ito naman masakit, mga kapatid, na nakikita natin na na-witness natin na yung pag-claim natin ng mga verses noong nakaraan, that's not for us, mga kapatid. I'm sorry to say, but this is the truth of the Word of God. Minsan masakit yung dating kasi meron nakapila ka na. Kasi meron